Ang kwento ni Tomby. Si Eliasar ay naninirahan sa Davao City. Simula noong bata pa, natutunan niyang hindi umasa sa iba. Si Lolo Jose ang nag-alaga sa kanya. Ngunit 18 gulang lamang si Eliasar nang mamatay si Lolo Jose. Iniwan ito na walang kasama. Walang ibang aasahan kundi ang sarili. May mga kamag-anak pa naman si Eliasar. Ngunit walang gustong umampon sa kanya dahil iniisip na magiging pabigat lamang ito. Sa paglipas ng panahon, nasanay na si Eliasar sa pagiging mag-isa. Ngunit dahil sa sipag at tiyaga, nakabili ito ng sariling tahanan at lupa na pinag-ipunan niya ng mahabang panahon. Bukod dito, nakabili din ng binata ng sakahan na naging pangunahing kabuhayan. Tahimik ang buhay ng binata hanggang sa isang araw. Pagpatak ng bukang liwayway, pumunta si Eliasar sa sakahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakakita si Eliasar ng isang lalaki. May katandaan na at sugatan. Kaagad naman itong nilapitan ni Eliasar. Sa pag-aalala ay binuhat ng binata ang matanda. Dinala niya ito sa tahanan at walang pag-aatubiling dinala sa paggamutan. Nang makarating sa ospital, hindi iniwan ni Eliasar ang matanda hanggat hindi ito nagigising. Naaalala ni Eliasar si Lolo Jose nang makita ang matanda. Ilang oras ang lumipas. Nagising na din ang matanda at kaagad itong umupo. Lolo, wag po muna kayong gumalaw dahil medyo malubha po yung natamo mong sugat eh. Wika ni Eliasar. Napatingin naman ang matanda kay Eliasar na may pagtataka. Sino ka? Nasaan ako? Paano ba ako napunta dito? Teka, kalaban ka no? Tanong ng matanda. Nanginginig pa ito sa takot na tila anumang oras ay sasaktan siya ni Eliasar. Uminahon ka po. Hindi po ako masamang tao at lalong hindi kita sasaktan. Eliasar po. Yan po ang pangalan ko. Nakita po kita sa sakahan ko na sugatan kaya dinala kita dito sa paggamutan. Paliwanag ni Eliasar. Doon lamang huminahon ang matanda. Dumating naman ang doktor at kaagad sinuri ang kalagayan ng matanda. Sinabi nitong maayos na ang pasyente dahil nalapatan na ng lunas ang mga sugat. Nang makalis ang doktor, kaagad na tinanggal ng matanda ang nakasabit na dextrose. Mali na dinala mo ko dito. Halika na, umalis na tayo dito. Nasaan ba ang mga gamit ko? Saan mo nilagay? Tanong ng matanda. Pero lo, hindi ka po pwedeng umalis dahil malubha po ang sugat nyo eh. Tugon ni Eliasar. Ngunit kahit anong pagpigil ng binata, ayaw pa rin sumunod ng matanda. Kaya ko na ang sarili ko. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng doktor. Isa pa, kaya kong gamutin ang sarili ko nang di gumagamit ng medisina. Herbal lang pwede na yon. Wika ng matanda.
Walang pag-aatubiling tumayo ito at hinila si Eleazar paalis ng lugar. Nagtataka man, sumunod na lamang si Eleazar sa matanda at tumigil ang mga ito na makalabas na sa ospital. Nasa bahay po ang mga gamit mo. Nakita ko yung kasama mo kaya tinabi ko muna. Ano po ba ang pangalan mo? Tanong ni Eleazar. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Benji. Dalhin mo ako sa bahay mo. Doon na lang ako magpapaliwanag sa'yo. Tugon ni Benji. Tumango naman si Eleazar. Ilang oras lamang ang lumipas ay nakarating na sila sa tahanan ni Eleazar. Nang makaupo, kaagad na kinuha ng binata ang mga gamit ni Benji na itinabi. Para saan po ba mga ito? Bakit po kayo may mga halamang gamot? Di ba, ito yung ginagamit na panghampas sa likod kapag Semana Santa? Tanong ni Eleazar. Ngunit nang makita ni Benji ang buntot pa ginahawak ni Eleazar, kaagad niya itong kinuha at binigyan ng babala. Ingatan mo ang buntot pagi na ito. Ito ay maaaring magdulot ng pinsala. Hindi mo pwedeng basta pakialaman ng mga gamit ko. Wika ni Lolo Benji. Sapilitan niyang kinuha ang buntot pagi sa binata. Namangha naman si Eleazar sa sinabi ng matanda. Para saan po ba ang mga yan? Tsaka bakit niyo po nilagyan ng dahon-dahon yung mga sugat mo? Baka may impeksyon pa yan eh. Wika ni Eleazar. Napabuntong hininga na lamang si Benji. Ilang oras ang lumipas. Nagpaliwanag na si Benji. Ipinaliwanag ni Benji ang pagkakakilanlan at tunay na nangyayari sa kanya. Nang ipaalam niya kay Eleazar na delikado ang pagtulong sa kanya, bigla namang naguluhan ang binata. Ay nako iho. Alam ko ang ginagawa ko. Pero ipapaalam ko lang sa'yo. Delikado na ang buhay mo dahil sa pagtulong mo sa akin. Wika ni Benji. Naguluhan lalo si Eleazar sa sinabi ng matanda. Bakit naman po? Hindi po kita maintindihan, Lolo Benji. Tsaka paano po ako magiging delikado dahil tinulungan kita? Tanong ni Eleazar. Sa puntong yun, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Kung bakit sinasabi nitong maging siya ay delikado na ang buhay. Kaagad namang nagpaliwanag si Lolo Benji. Delikado na ang buhay mo. Dahil ako ay isang albularyo. Pero hindi ako galing dito sa lugar na ito. Dayuhan lamang ako at hindi ko inaasahang mapapadpad ako dito sa lugar niyo. Mula lang ako doon sa kabilang baryo. Tumakas ako mula sa aking baryo dahil ako'y nabihag ng isang grupo ng mga aswang. At ngayon, tinutugis nila ako. At kung sakaling mauhuli, maaari ka ring mapahamak. Kaya mag-iingat ka. Paliwanag ni Lolo Benji. Dahil sa paliwanag na yon, unti-unti nang naliwanagan si Eleazar. Pero bakit po ako magiging delikado dahil tinulungan kita? Ano po bang masama sa pagtulong sa kapwa? Tsaka ano po bang ginawa niyo kaya kanila binihag? Tanong ni Eleazar. Hanggang sa kwinento na ni Lolo Benji ang naging karanasan
at ang mga dahilan kung bakit siya nabihag ng mga aswang. Isa akong albularyo na lumalaban sa isang grupo ng mga aswang sa aking baryo. Pero hindi ko inaasahan na mas malakas pa sila sa aking inaakala. Kaya nila ako nahuli. Ngayon, sila patuloy ang nagtatangkang habulin ako. At baka pati ikaw ay maging biktima. Meron pa akong mga kasamahan. Pero hanggang ngayon, bihag pa rin sila ng mga nilalang. Paliwanag ni Lolo Benji. Hindi makapaniwala si Eliasar sa mga narinig. Bagamat hindi siya lubos na naniniwala sa mga alamat na yon, napagtanto na niya ang panganib. Totoo at maaaring dumating na sa anumang oras. Hindi makapaniwala si Eliasar na ang mga ganong nilalang nabubuhay pa hanggang sa kasalukuyan. Namamanghaman. Ngunit pakiramdam ni Eliasar ay seryoso ang usapin at hindi nagbibiro si Lolo Benji. Hindi man sigurado ang binata kung totoo ang sinasabi ng matanda. Ngunit ng mga oras na yon, binalot na ng kaba ang puso ni Eliasar. Ano po bang dapat nating gawin para hindi tayo mapahamak? May iba pa po bang paraan? Tanong ni Eliasar. Sinabi naman ng matanda na kailangan nilang lumaban. Nagtataka si Eliasar kung paano nila ito gagawin. Lalo na't wala siyang kaalaman sa ganung bagay. Tuturuan kita ng mga alam ko. Tandaan mo, kapag mahina ka, talo ka. Kailangan mong matutong lumaban. Dahil sa mundo ng mga masasamang nilalang, ang mga mahihina ay madalas na nagiging biktima. Wika ni Lolo Benji na nagpasigla naman sa binata. Matapos ang pag-uusap, ipinakita ni Lolo Benji ang mga kagamitan na panlaban sa mga aswang. Ano po ito, Lolo Benji? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Tanong ni Eliasar habang hinahawakan ang mga medalyon sa harapan. Napangiti naman si Lolo Benji dahil kita niya sa mga mata ng binata na handa itong matuto ng mga kaalaman. Yan ay mga medalyon na pampalakas ng loob at panlaban sa mga aswang. Ito ay may basbas mula sa simbahan at Biblia. Kaya ito nakakapangilabot sa kanila. Ito ay isa sa mga medalyon na mabisang gamitin laban sa kanila. Ang medalyon ni San Benito. Madami na akong tagumpay na nakuha gamit ito. Tugon ni Lolo Benji. Nagalak naman si Eliasar. Nagpapasalamat ang binata sa bagong kaalaman at handang matutunan pa ang iba pang mga bagay na makakatulong sa kanilang laban. Napakagaling naman ito, Lolo Benji. Handa na po ako matuto ng sa ganun. Maging handa po tayo. Lalo na't hindi natin alam kung kailan susulpot ang mga kaaway gaya ng sinasabi nyo eh. Wika ni Eliasar. Bigla naman itong sinuot ang mutya. Umilaw ang mga mata ng binata na tila kidlat. Nagulat naman si Lolo Benji sa nasaksihan. Matagal na panahon nang tinago niya ang mutya na sinuot ni Eliasar. Ngunit yon ang unang beses na nangyari ang ganong bagay. Anong nararamdaman mo, Eliasar? Suot mo ang isa sa mga mutya at tingin ko, ikaw na ang tagapangalaga na hinihintay nito. Wika ni Lolo Benji.
Ilang sandali ay sumagot na ang binata. Nakakamangha to, Lolo Benji. Nakita ko mismo kung ano yung mga magaganap eh. Mananalo tayo laban sa mga kaaway mo. Tugon ni Elyasar. Napatango lamang si Lolo Benji. Napangiti ito dahil hindi niya inaasahan na sa loob ng kagipitan ay makikilala niya ang isang ordinaryong binata. Ngunit pinili lang mo siya upang maging tagapangalaga. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpahinga ang mga ito, lalo na si Lolo Benji, dahil hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat. Buong araw ay nagpahinga lamang ang mga ito upang nasa kondisyon ang katawan nila sa paghahanda. Kinabukasan, pagtilaok pa lamang na manok, ginising na ni Lolo Benji si Elyasar gamit ang takip ng kaldero. Nagising naman ang binata sa nakakarinding tunog at kagad tumayo. Hoy, Lesar! Kanina pa kita niyuyog-yog. Pero tulog mantika ka eh. Mag-almusal ka na at ihanda mo ang sarili mo dahil ngayong araw. Uumpisahan ko na ang pagtuturo sa'yo. Wika ni Lolo Benji. Napahikab si Elyasar at hihiga pa sana, nang bigla itong pinitik ni Lolo Benji sa noo. Napahawak na lamang sa ulo ang binata at nasaktan. Ngunit walang reklamo ng pagalitan siya ni Lolo Benji. Nang magising na ang diwa ay pumunta sa kusina ang binata at kumain ng agahan na hinanda ni Lolo Benji. Ang sarap ng luto mo, Lo ah. Ngayon lang ako nakatikim nito eh. Tsaka, anong klaseng gulay po ba to, Lo? Tanong ni Elyasar, habang puno pa ng kanin ang bunganga. Pinansin ito ni Lolo Benji. Muli itong pinitik sa noo. Huwag kang magsasalita ng puno ang bibig mo. Lalayo ang grasya niyan eh. Wika ni Lolo Benji. Napakamot na lamang sa ulo si Elyasar, sabay lunok ng pagkain sa bibig. Alam mo, Lo, kagaya ka ng namayapang lolo ko eh. Ayaw niya nagsasalita ako ng puno ng bibig. Marami siyang pamahiin eh. Minsan nga naiinis na lang ako. Pero ngayon, miss ko na ang mga payo niya. Wika ni Elyasar. Bigla itong napaluha ng maalala ang namayapang lolo. Napabuntong hininga si Lolo Benji. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa mga taong mahalaga sa atin hanggang sa mawala sila. Kaya sana, magkaayos kami ng anak ko pagkatapos ng lahat ng ito. Tugon ni Lolo Benji. Bigla din itong naiyak. Napayakap si Elyasar kay Lolo Benji. Alam niya na mali ang sinabi pero hindi niya rin kayang pigilan ng sarili. Sana, lolo na lang kita. Alam ko na magiging ayos kayo ng anak mo, Lolo Benji. Manalig lang po tayo sa Diyos. Wika ni Elyasar, kasabay ng pagpunas ng luha sa pisngi na matanda. Alam ni Elyasar na mali ang sinabi, ngunit nadala ito ng emosyon. Natigilan si Lolo Benji. Pero matapos ay nagpa siya itong ituloy na ang pag-aaral. Marami pang pagsubok sa pagsasanay nila
Pero sa bawat araw, mas nasasanay si Eliasar sa mga abilidad na tinuro ni Lolo Benji. Ilang beses pa na muntik masugat ng buntot pagi sa Eliasar dahil sa maling paggamit. Hanggang sa nasanay na ito na gamitin ng kakayahan lalo na ang pagkontrol sa taglay na kapangyarihan na mutyang pinapangalagaan. Ang pagiging mabilis sa pagkilos ay mahalaga sa laban. Pero syempre hindi yun sapat. Kailangan mong maging alerto sa paligid. Wika ni Lolo Benji. Pagod namang umupo sa kama si Eliasar. Napagtanto ng binata na ang paghahanda sa laban mas mabigat pa kesa sa pagtatrabaho. Ganito pala ang pakiramdam kapag may misyon sa buhay, no? Hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganitong bagay. Kahit sa panaginip, hindi ko naisip na mangyari. Wika ni Eliasar. Kahit naman ako, hindi ko inakala na ikaw ang magiging tagapangalaga ng mutya. Hindi ko inaasahan na isang kagaya mo ang makakatulong sa akin. Pero natutuwa ako sa determinasyon mo. Sige na, Eliasar. Magpahinga ka na muna at magluluto ako ng makakain natin. Tugon ni Lolo Benji. Napangiti naman ang binata dahil sa tagal ng panahon. Ngayon lamang ulit may nagluto para sa kanya buhat na mawala ang lolo. Nagpatuloy sa pagsasanay ang dalawa. Sa paglipas ng araw na sanay na si Eliasar sa taglay na kakaiba. Kaya na niyang kontrolin ang kakayahan at lahat ng tinuro ni Lolo Benji. Natuwa naman ang matanda. Alam niyang natatangi si Eliasar. Mabilis itong matuto at determinado. Naging maayos ang araw na dumaan. Hanggang sa isang gabi. Nagising ang dalawa sa malakas na kalabog mula sa sala. Kaagad namang ginising ni Lolo Benji si Eliasar. Mabilis na kumilos ang binata at gaya ng kidlat. Mabilis itong nakailag sa panang lumilipad. Lolo Benji, sila na ba ang mga kaaway mo? Grabe ang lakas nila. Hindi ko inaasahan na mabilis silang kumilos. Wika ni Eliasar. Habang patuloy sa pakikipaglaban. Hindi na tumugon pa si Lolo Benji. Abala na ito sa pag-atake ng mga aswang. Ilang sandali pa. Naubos ang mga kaaway at isa sa mga aswang ang nagsalita. Ang sabi ng pinuno, kung gusto mo pang makita ang anak mo, pumunta ka sa kuta. Balikan mo sila dala ang nais ni pinuno. Wika ng aswang. Mabilis itong naglaho. Hawak ng aswang ang mga anak mo? Anong nais ng pinuno ng mga aswang sa'yo? Sabihin mo nga sa akin, Lolo Benji. May tinatago ka ba? Tanong ni Eliasar. Napayuko at hindi kagad nakatugon si Lolo Benji sa tanong ng binata. Ang totoo niyan, Eliasar, inaasahan ko na makikilala kita. Nung nasa ospital pa lang tayo, nang makita kita alam ko na, ikaw ang tutulong na hiningi ko sa mutyang pinangangalagaan ko. Pero ang hindi ko inaasahan, ikaw ang pipiliin na tagapangalaga ng isa pang mutya. Eliasar, alam ko na mapanganib ang buhay mo dahil sa akin.
Pero nakita ko ang kabutihan sa puso mo. Kaya naisip ko na matutulungan mo ako. Tugon ni Lolo Benji. Hindi makapaniwala si Eleazar sa mga narinig mula sa matanda. Dinamdam ng binata ang pagtatago sa kanya ng totoo. Umalis ito ng tahanan at hindi nagsabi kay Lolo Benji. Matapos na makapag-isip, umuwi si Eleazar ngunit pagdating sa tahanan, wala na doon ang matanda. Kinabahan si Eleazar. Hinanap sa buong tahanan si Lolo Benji ngunit wala na ito. Napahilamos na lamang sa mukha ang binata. Nasuntok ang lamesa hanggang sa nakita niya ang isang liham. Kaagad namang yung binasa ng binata. Nakalagay sa liham ang paghingi ng tawad ni Lolo Benji. Maging ang pagpapasalamat nito sa binata. Napaisip si Eleazar kung paano matutulungan si Lolo Benji. Hanggang sa naalala niya na minsan nabanggit ni Lolo Benji kung saan ito dinala at binihag ng mga aswang. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Eleazar. Kaagad itong naghanda. Pumunta sa lugar na posibleng puntahan ni Lolo Benji. Sa daan pa lamang, sinalubong na kaagad ang binata ng pagsubok. Isang malaking sawa ang sumalubong kay Eleazar. Ngunit kaagad naman yun nalagpasan ng binata. Mahabang lakarin ang sumalubong kay Eleazar. At makalipas ang ilang oras na paglalakbay, narating ng binata ang isang baryo na tila abandonado dahil sa kalumaan. Palihim na nagmasid sa Eleazar at tumingi ng proteksyon sa mutyang hawak upang hindi siya maamoy ng mga aswang. Habang nagmamasid, nakita ni Eleazar si Lolo Benji. Nakatali ito at sugatan. Napapalibutan ng mga aswang at pinahihirapan. Awang-awa ang binata sa kalagayan ni Lolo Benji. Nais na niyang suguri ng mga aswang ngunit palaging tumatakbo sa isipan ni Eleazar ang turo ni Lolo Benji. Umalis na muna sa lugar na yon ang binata upang umisip ng plano at hinintay niya na sumapit ang dilim. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng gabi, kaagad na bumalik sa Eleazar at dali-daling kinalagan si Lolo Benji. Nagulat pa ito sa pagdating ng binata. Nais pang magtanong ngunit sinenyasan lamang ito ng binata na huwag gagawa ng ingay. Nang makawala sa tali, sunod na pinakawala ni Eleazar ang mga bihag kabilang na ang anak ni Lolo Benji na si Hazel. Nagmamadali nang umalis sa mga ito ngunit huminto ang dalaga. Ama, kung aalis tayo at iiwan natin silang buhay, hindi tayo matatahimik. Alam mo po ang nais nila eh. Yun po ay makuha yung mutya. Ba't di mo na lang po ibigay sa kanila? Wika ni Hazel. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Anong mutya? Ito ba? Kung ibibigay natin ito sa kanila, sa tingin mo papalisin nila tayo? Kung sinasabi mo na hindi matahimik ang buhay nyo, edi ubusin natin. Tugon ni Eleazar. Tumingin si Hazel sa binata. Teka, sino ka ba para pagsabihan ako? Wala kang alam sa pinagdadaanan naming lahat. Tugon ni Hazel. Nainis naman si Eleazar sa pinakita na ugali ng dalaga.
O wala akong alam sa pinagdadaanan niyo pero ginawa ko ang makakaya ko para makatakas kayo. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan lalo pat wala ka din naman alam eh. Wika ni Eleazar. At sa gitna ng pagtatalo ng mga ito ay nakarinig sila ng malakas na palakpak. Napanganga ang kasama ni Eleazar na makita ang pinuno ng mga aswang. Nagumpisa ang tensyon. Binulong ni Lolo Benji kay Eleazar ang plano. Kaagad na sumenyas at nagumpisa ng makipaglaban sa mga aswang. Para bang nanonood lamang ng palabas ang pinuno. Habang pinapanood si Eleazar na nakikipaglaban sa mga kasama. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mabilis at alertong pagkilos na Eleazar. Nagtataka pa ito hanggang sa nakita ang mutya na kanyang pakay. Ang mutya? Ang lakas ng loob mong gamitin yan. Ibigay mo na lang sa akin ang mutya na matapos na tayo. Wika ng pinuno. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Eleazar. Sa ines ay sumugod ang pinuno at muntik na ang binata. Ngunit ang sumalag sa pag-atake ay si Lolo Benji. Kaya tinamaan ito sa tagiliran. Galit na galit si Eleazar at walang pakundangang sumugod sa aswang. Sa bawat pag-atake ni Eleazar, mabilis na nakakailag ang aswang at natatamaan ng binata. Pero kahit sugatan, hindi nagpadaig si Eleazar hanggang sa nahawakan ng pinuno si Hazel. Wag. Pakiusap. Huwag niyo sasaktan ang anak ko. Ibibigay ko ang nais niyo. Pakawalan niyo lang si Hazel. Wika ni Lolo Benji. Ngumiti naman ang pinuno. Kailangan ka pa talagang takutin bago ka sumunod. Ibigay mo na sa akin ang mutya para matapos na. Wika ng aswang. Napatingin si Lolo Benji kay Eleazar. Pakawalan mo muna si Hazel nang sa ganun. Makampante din kami. Wika ni Eleazar. Kaagad namang pinakawalan ng pinuno ang dalaga. Hanggang diyan ka lang. Para naman makasiguro din ako natutupad kayo sa usapan. Wika ng pinuno. Dahan-dahang lumapit si Eleazar habang hawak ang mutya na nais ng aswang. Ibinigay niya ito sa pinuno at tinulak si Hazel palapit sa ama. Ngumiti ang pinuno at kaagad inatake si Eleazar. Ngunit laking gulat ng aswang. Dahil mabilis na kumilos ang binata at nahampas sa likuran. Lalong nang galiiti sa galit ng aswang. Dahil walang bisa ang mutya na binigay sa kanya ni Eleazar. Sa tingin mo ba, hindi namin alam kung gaano kayo katuso? Wika ni Eleazar. Pagsisisihan niyo na nilinlang niyo kami. Mga hampas lupang tao. Wika ng pinuno. Mabilis itong kumilos. Nagtunggali ang dalawa at labis na nag-alala si Lolo Benji. Anak, mauna na kayo. Hindi makakayanan ng konsensya kong iwan sa Eleazar. Sana mapatawad mo ko, Hazel, sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Wika ni Lolo Benji. Kaagad nitong binalikan si Eleazar. Nagulat ang binata nang makita na bumalik si Lolo Benji. Ba't bumalik ka pa, Lo?
Iniwan mo na lang sana ako eh. Paano yung anak mo? Delikado dito sa bundok. Tanong ni Eliasar. Ako ang dahilan kaya napasok ka sa gulong ito. Hindi ko kayang talikuran at iwanan ka ng mag-isa. Tugon ni Lolo Benji. Nagsimula ang labanan at kahit na dalawa sila, hindi pa din nila magawang masupil ang nilalang. Hanggang sa nasugatan sa tagiliran si Lolo Benji at napaluhod. Kaagad nilapitan ni Eliasar ang matanda. Hindi niya namalayan ang pag-atake ng aswang mula sa likuran. Mabilis namang hinila ni Lolo Benji si Eliasar. Niyakap nito ang aswang sabay saksak sa likuran gamit ang punyal na hawak. Napaluhod ang dalawa. Kitang-kita ni Eliasar ang pagsuka ng dugo ni Lolo Benji. Kaagad namang bumalik si Hazel. Dahil hindi maiwanan ng ama at nakita niya nakahandusay si Lolo Benji sa lupa. Samantala si Eliasar naman, pinugot na ang ulo ng aswang. Ama, pakiusap. Lumaban ka. Babawi ka pa sa akin, di ba? Huwag mo naman akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako eh. Wika ni Hazel habang patuloy ito sa pagyak. Pa, pa, Patawad anak. Kung ito man ang aking katapusan. Masaya akong mamaalam. Dahil alam kong ligtas na ang buhay niyo. Muhay ka ng payapa. Gaya ng pangarap mo. Eliasar, maraming salamat sa kabutihan mo. Wika ni Lolo Benji. Umiiyak na lumapit si Eliasar at pinunit ang damit na suot. Inilagay niya yon sa sugat ni Lolo Benji. Ngunit nawalan na ng malay ang matanda. At hindi nagtagal, tuluyan na itong namaalam. 5 taon na ang nakalilipas buhat na makilala ni Eliasar si Lolo Benji. Ngunit para sa binata, tila kailan lang ang nangyari. Habang si Hazel naman, palagi silang nagkikita ni Eliasar. Kalaunan ay nagkapalagayan sila ng loob. Niligawan ni Eliasar ang dalaga. At hindi nagtagal sinagot siya nito. At kaagad nagpakasal ang dalawa. Magpasa hanggang ngayon, hawak pa rin ni Benji ang kanyang tangan. Ngunit hindi pa rin niya malilimutan nang makilala niya si Lolo Benji, ang albularyong dayuhan. Tanyag ang lugar ng Palawan na isa sa may pinakamayamang lalawigan, lalo't patungkol sa yamang dagat. Matatagpuan dito ang mga mamahaling isda. At dahil na rin sa tulong ng otoridad, nagagawang mapanatili ang likas na yaman. Karamihan sa nakatira sa lugar ng mga panahong ito, ang inaasahan lamang ay pangingisda na siyang hanap buhay sa araw-araw. Isa na dito si Tobias at kaniyang pamilya. Nang mga panahong ito, nasa 15 anyos pa lamang ang binata. Kasama ito palagi ng ama na si Isaac sa pamamana, panglalambat, at pagkikitang ng iba't ibang uri ng isda, na siya namang tinitinda ng ina na si Maribel
doon sa merkado. At kung minsan, sa daungan pa lamang marami ng sumasalubong upang makapamili ng kanilang isdang nakuha. Nakakarating sila sa iba't ibang isla at halos lahat ng lugar marami ang makukuhang isda. Kaso nga lang, hindi maiwasang may makaaway. Lalo na't laganap ng mga panahong ito ang pagnanakaw ng kitang. Kung sino-sino na lamang ang napagbibintangan. Hindi biro ang kanilang trabaho. At ang masaklap ay bigla na lang itong nanakawin. Kaya kung minsan ang pambububo na lamang ang ginagawa nila, ito ang paglalagay ng mga kulungan ng isda o kung tawagin ay fish trap. Minsan ang pamamaraan na ito ay nilalagyan ng tali at boya sa itaas. Pero madalas, inilalagay ng mangingisda sa ilalim ng dagat upang ayusin ang bubo kung saan merong mga isda at pinapatungan ng bato para hindi lumutang. Nilalagyan din ito ng pain, mga giniling na isda, karne ng manok at marami pang iba. Hindi naman sa pagmamayabang. Si Tobias at ama ay kayang magtagal sa ilalim ng tubig. Kaya nilang sisirin hanggang sa 10 dipa at gagapang pa sa iba pa. Ito na rin ay sa tulong ng mga yapak na tabla. Ginagamit upang mas mabilis na makalangoy sa ilalim ng tubig. Sinisisid nila ang bubo at tinitignan kung meron bang nahuling isda. Sa araw ng kanilang pagsisid, maswerte namang napakarami nilang nahuling iba't ibang uri ng isda. Mga pugapo o grouper. Merong brown marbled, red at marami pang iba. Sa isang banda, sisisiri na ni Tobias ang pinakahuling bubo. Ngunit pinaalalahanan siya ni Tatay Isaac na ang gilid ay isang kantil at baka may pating na dumumog sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang binata. Likas na kay Tobias ang lakas ng loob. Ngumuwi lang ang bibig nito. Ngumiti habang umiiling. Sobrang dilim sa ilalim. Ang lalaki ng mga bato at ang gilid ay hindi naabot ng tingin ni Tobias. Ito na ang tinatawag na kantil. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla itong nakakita ng liwanag. Tila ilaw na nagmumula sa flashlight. Napakunot ang mukha ni Tobias. Tinitigan niya kung ano ito. Isang bilog na bagay ang kumikinang. At naroon ito sa ilalim ng kantil. Namangha si Tobias at gusto sanang kunin ang bagay. Ngunit mauubusan na siya ng hininga. Kaya kinuha na lamang niya ang bubo. At buong puwersang pinadyak ang mga paa para makarating kagad sa itaas. Tay. Babalikan ko po yung nakita ko sa ilalim ng kantil. May nakita akong... Basta, makinang eh. Bungad ng binata nang makasampa sa katig ng bangka. Ano ka mo? Kantel. Magpapatiwakal ka ba? Hindi ko nga abot ang lalim dyan. Halika na at nang makauwi na tayo. Kumukulimlim na ang kalangitan. Baka bumagyo pa. Naku naman. Ang liit pa naman ang bangka natin. Tugon ni Tatay Isaac. Hindi na kumibo pa si Tobias. Sumakay na lamang ito ng bangka. At habang papauwi, hindi maalis sa isip ng binata ang nakita. Sumaglit siya ng tingin doon sa pwesto. Tinandaan niyang maigi ang lugar.
Nang makarating naman sa tahanan, paulit-ulit niyang binabanggit ang nakita kay Tatay Isaac. Sinabi niyang baka diamante ito at baka yumaman sila. Alam mo anak, kung yaman lang ang pag-uusapan, sapat naman itong naibibigay ng kalikasan sa atin. Tsaka huwag ka nang maghanap pagaya ng kung ano pang nasa isipan mo. Hindi yon diamante. Baka isang uri lang yun ng bato na makinang. Marami dito yon sa lugar natin. Wika ni Tatay Isaac. Subalit si Tobias, malaki ang paniniwala na kakaiba talaga ang kanyang nakita. Nagkaroon siya ng malakas na kuryosidad na makuha ang bagay na ito. Kaya isang araw, naanyayahan ang tatay sa isang okasyon. Kasal ng anak ng kumpare nito at isang araw hindi makakauwi. Sinamantala ni Tobias ang pagkakataon. Pagkaalis ni Tatay Isaac, dito na hinanda ni Tobias ang mga kagamitan. Guyod ang bangka patungo sa dalampasigan. Iniisip niya kung papaano mararating ang ganoong kalalim na parte ng dagat. Kaya naman, nagkarga si Tobias ng malaking bato sa bangka. Ito ang gagamitin niyang pampabigat para makarating kagad sa ilalim. Maaliwalas naman ang panahon. Walang bantang ulan at kalmado lang din ang hangin. Marahan siyang nagsasagwan at sa tansya niya, aabot ng halos 1 oras bago makarating. Hanggang sa ilang sandali pa, nakita na ni Tobias ang pulang boya. Palatandaan niya ito at unahan na ang lugar kung saan siya lulusong. Nang makarating sa lugar, nilaglag niya kagad ang pamundo. Sa mga hindi nakakaalam, ang pamundo ay tinatawag sa Ingles na anchor upang hindi anurin ng alon ng bangka. Nagbuntong hininga si Tobias. Tumingala at nagdasal ng taimtim. Sana makuha ko. Wika ni Tobias sa sarili. Inihersisyo na ang paghinga para sa paglusong. Binuhat niya ang malaking bato. Mahigpit niyang hinawakan at tumalon sa dagat. Sobrang bilis ng paglusong paibaba. At nang dumilim na, marahan niyang binitawan ng bato hanggang sa nakarating siya sa ilalim ng kantil. Napatingin si Tobias kung saan pa niya nakita ang maliwanag na bagay. Hanggang sa tuluyan niya itong nakita. Nasa gilid ng isang maitim na bato. Nakakakilabot kung titignan dahil sinlaki ng bus at tila halimaw na nakadapa. Kagad itong nilapitan ng binata. At nang makita ng malapitan, isang bilog na kulay dilaw at kumikinang. Nasa loob ito ng isang patay na kabibe. Isang perlas. Kagad namang kinuha ni Tobias ang bagay. Wala nang sinayang pang oras. Pinadyak ang mga paa at dali-daling nagpaitaas dahil baka maubusan siya ng hangin. Subalit ilang segundo na siyang pumapadyak. Ngunit hindi niya maabot ang itaas. Tila hindi siya umuusad. Hanggang sa bumigat na ang katawan ni Tobias at nanlaki ang mga mata. Dahil ubos na ang hininga. Nakalunok pa ito ng tubig sa dagat. At ilang sandali pa, lumupaypay na ang katawan at nagpalutang-lutang na lang sa ilalim ng tubig. Wala nang ibang laman ang iisipan kung hindi ang kamatayan. Hanggang sa pinikit na lamang niya ang mga mata. Ngunit nakarinig siya ng boses.
Isang napakagandang tinig na tila galing sa kalangitan. Tobias, pinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na yan. Huwag na huwag mong ibibigay sa kahit kanino at huwag mong ipagsasabi. Wika ng tinig. Pagkatapos noon, may biglang tumulak kay Tobias pa itaas hanggang sa makarating sa katig ng bangka. Nanlalabo pa ang paningin ng binata. Pagsampa ni Tobias sa itaas ng bangka, sumuka ito ng sumuka ng tubig dagat. Abot langit ang paghinga. Kita sa muka ang matinding pagkabalisa. Ilang sandali pa bumalik na ito sa ulirat. Naalala niya yung tinig na narinig at kung anong tumulak sa katawan pa itaas. Hindi makapaniwala ang binata sa mga nangyari. Tumingin siya sa isang banda at kita sa muka ang malalim na iniisip. Ano ba yun? Niligtas niya ako ah. Mamamatay na ako kanina eh. Sino ba talaga yung narinig ko kanina? Mabuti na lang buhay pa ako. Nako, maraming salamat sa Diyos. Wika ni Tobias sa sarili. Ibinuka niya ang kamay at naroon ang perlas. Tinitigan niya itong maigi. Nasa isipan pa rin ang mga narinig na boses. Ilang sandali pa, nagsimula ng magsagwan si Tobias. Nagtaka ito dahil pagkalusong niya, kasisilang pa lang ng araw noon. Pero ngayon, palubog na ito. Makulimlim pa ang kalangitan at nagsisimula ng umambon. Kaya binilisan ni Tobias ang pagsagwan. At nang makadaong bungad sa kanilang tahanan, nagtataka ang binata kung bakit napakaraming tao sa kanila. Nakita niya pa ang ama na nakayuko sa gilid ng tahanan at umiiyak. Kinabahan na si Tobias na mga sandaling yon. Hinala niya na baka may nangyari kay Nanay Maribel. Dali-dali nitong nilapitan ng ama. Samantala habang paparating ang binata, biglang nanlaki ang mga mata ni Tatay Isaac. Tila nakakita ito ng kung anong nakakatakot. Tinitigan siya sa mga mata nito at ilang sandali lang. Anak! Anak, ikaw ba yan? Anak! Hala, ikaw nga. Wika ni Tatay Isaac. Habang yung mga tao naman ay kita sa muka ang pagkagulat. Ang iba ay napatakip pa ng bibig. Habang ang iba naman ay napatulala. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang daming tao sa bahay, Tay? Tanong ng binata. Nagulat na lang ito sa mga naging salaysay ng ama. Ayon dito, 2 araw na palang nawawala si Tobias. Hinala nila ay naano dito ng bagyo dahil lumaot. Hindi kinaya ng binata na makabalik dahil sa murang edad at payat na pangangatawan. Hinanap nila si Tobias, subalit hindi nila matagpuan. Kaya kinumpirma na lang na patay na ang binata. Hindi nakakibo si Tobias na mga sandaling yun. 2 araw na siyang nawala at bumagyo pa sa pagitan ng mga araw na yon. Sasabihin sana ni Tobias ang nangyari. Subalit naalala niya ang sinabi ng kung anong narinig na boses. Kaya nagsinungaling si Tobias. Sinabi na tumabi muna sa isa sa mga isla. Nanatili muna dahil sa malakas ang alon.
Pinaniwalaan naman ang binata at magpaganon pa man. Laking tuwa ng kanyang mga magulang dahil buhay pa si Tobias. Hindi magkawari ang saya ng mga ito. At sa katunayan, nagdaos pa ng kaunting handaan na dinaluhan ng mga kapitbahay. Tahimik lang si Tobias. Subalit nilukob na mga katanungan ng isipan. Itinago niyang mabuti ang nakuha. Binalot ito sa tela. Nilagay sa loob ng kawayan sa kanilang bubungan. Ang bahay nila Tobias ay karaniwang bahay na makikita sa probinsya. Gawa sa kahoy. May pawid na bubong. Nakaangat ng bahagya sa lupa ang sahig at may beranda ito na nakaharap sa dagat. Sa itaas halo na ang lahat. Naroon na ang kusina at hapagkainan, kung saan doon din na sila matutulog sa gilid. Samantala, may pinto ito sa likod pababa ng kanilang banyo. Sa kanto ng beranda niya tinago ang perlas. Walang mag-aakala na may nakasuksok dahil hindi ito abot ng kamay. Ilang araw ang nakalipas. Laging nagrereklamo si Nanay Maribel. Dahil tuwing gabi may kung anong huni itong naririnig. Ganon din si Tatay Isaac. Nang minsang umihi ito sa baba sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig ito ng hikbi ng kabayo. Subalit wala namang nag-aalaga ng kabayo sa kanilang kapitbahay. Hindi naniniwala si Tobias dahil wala naman siyang napapansin. Naging madalas na ito hanggang sa maaktuhan ng ama. Bigla na lamang may sumilip na malaking nilalang sa kanilang bintana. Sobrang itim ng balat. Mabalahibo ang katawan at isa daw itong kapre. Kaya naman bago maggabi, nagpapausok si Tatay Isaac ng uling at tinaluan ng kamangyan para maitaboy ang mga nilalang. Subalit naroon at hindi pa rin ito tumitigil sa panggagambala. Hanggang sa naisipan ni Tatay Isaac na magpunta sa isang albularyo. Ang pangalan nito ay Manong Boy. Takip silim na ng mga panahong ito. Kakarating lang ng ama ni Tobias kasama si Manong Boy. Naglagay ito ng kung ano-anong mga bagay sa buong paligid ng tahanan. Habang si Tobias naman, nakamasid lamang. Nakakunot ang muka at iniisip na baka dahil ito sa kanyang nakuhang gamit. Manong Boy, ayos lang po ba manatili muna kayo sa amin? Kahit isang gabi lang. Nang makita niyo mismo ang mga kakaibang nilalang na nagpaparamdam dito. Wika ni Tatay Isaac. Tumango naman ang matanda. May kinapa ito sa haligi ng tahanan. Napakaseryoso ng mukha ni Mang Boy. Ilang sandali pa bigla itong natigil sa ginagawa at tumitig kay Tobias. Magkasalubong ang kilay at kita ang labis na pagtataka. Napansin naman ito ng binata kaya nagtanong siya kung bakit. Tobias. Tobias ang pangalan mo, di ba? Pwede ba kitang makausap? Wika ni Mang Boy. Nang mga sandaling ito, nagtataka na si Tobias at nakaramdam na ng hinala. Tumango ang binata at tumabi sa matanda sa gilid ng beranda. Mang Boy, ano ho bang pag-uusapan natin? Tanong ni Tobias. Alam ko na meron kang nililihim. Pero ayos lang yan. Dapat lang talagang ilihim kapag may gamit ka. Nako,
Ang bata-bata mo pa. Hindi mo alam siguro kung ano at para saan ang nakuha mo, no? Ito ba yung nawala ka nung 2 araw? Oh, ba't nakulot yung mukha mo? Huwag ka nang magtaka dahil may gamit din ako. Kaso, kakaiba nga lang ang sayo. Para kang nananaginip kapag nakakuha ka ng mutsyadong. Di ba naranasan mo din yon? Wika ni Mang Boy. Tila alam ng matanda ang lihim niya at kung anong mga nangyari sa kanya. Napaisip si Tobias kung sasabihin ba ito. Kaso muli niyang naalala ang boses na narinig. Hanggang sa sinalaysay na ni Manong Boy na may nararamdaman siyang napakalakas na presensya. Ito ang dahilan kung bakit may bumibisitang mga nilalang sa kanilang tahanan. Ito ay dahil susubukin ang binata. Ngunit sa oras na mapatunayan niya ang sarili, hinding-hindi na ito babalik pa sa kanila. Alam mo, Tobias, ayos lang naman kung sasabihin mo sa akin ang sikreto mo. Sige na, walang mangyayari sa iyo at huwag kang matakot. Dagdag ni Mang Boy. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Tobias. Napakarami kasing katanungan ang buwabalot sa isipan. Maaaring ang matanda lamang ang makakasagot nito. Kaya naman, sinabi niya ang tungkol sa nakuhang bagay. Matapos yon, kinuha niya ito sa pinagtataguan at pinakita sa matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Boy. Tinitigan pa niya sa malapitan ang bagay. Sinabing malakas at napakadelikado ang nakuha niyang bertud. Ayon sa matanda, 2 klase ang kaalaman na pwedeng isabay sa bertud. Pwedeng galing sa kaliwa, pwede ding galing sa kanan. Kagaya ito ng trabungko. Subalit mas malakas pa ang nakuha ni Tobias. Tinawag ito ng matanda na perlas ng kadiliman. Nagtanong naman si Tobias kung papaano ba gamitin ang bertud. Dalhin mo lang yan kahit saan ka magpunta. Malalaman mo din ang bisa niyan. Bungad ng matanda. Dagdag pa ni Mang Boy. Malakas na pangangatawan. Mabilis na kilos. Kayang magtagal sa tubig ng ilang oras. At isa pa pampaswerte din ito sa tahanan. Paalala ko lang sa iyo, Dong. Huwag na huwag mong gagamitin sa masama ang gamit na yan. Mapupukaw mo ang lakas ng kadiliman. Ito ang mag-uudyok sa iyo para gumawa ka ng karahasan. Mas maiging gawin mo na lang pampaswerte, Dong. Ikakapanata pa ng isipan ko. Dahil baka dumating ang araw, ako na ang makakalaban mo. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang patunayan sa mga nilalang na bumibisita dito ang lakas mo. Gamit ang bertud na yan. Puntahan mo ko sa bahay bukas at maibibigay ako sa iyo. Mungkahi ni Mang Boy. Hindi na nagsalita pa si Tobias. Tumango lamang ito at tumingin sa dalampasigan. Nang mga sandaling ito, hindi na umuwi ng tahanan si Mang Boy. Bukod sa sinabi ni Tatay Isaac na huwag pa uwi na matanda, gusto talaga ni Manong Boy na manatili. Dahil gagabayan niya si Tobias sa subok sa mga nilalang na mangyayari ngayong gabi. Matapos makapaghapunan,
Nagmungkahi si Manong Boy kay Tobias na sumama sa kanya sa pagbabantay ng tahanan. Hindi naman tumanggi si Tobias. Tumingin siya sa ama at nakita niya itong tumango. Ang hindi alam ng binata, sinabi na pala ni Manong Boy sa kanyang ama ang dahilan kung bakit merong nagpaparamdam sa tahanan. Hindi naman natakot si Tatay Isaac. Sa halip naging interesado sa mangyayari sa kanyang anak. Ayon kay Tobias, mag-aalas 10 na ng gabi. Magkatabi sila ni Manong Boy sa isang haligi sa labas ng tahanan habang nakaupo. Nagkwekwentuhan ang dalawa. Hanggang sa inangat ni Mang Boy ang kanyang kamay. Sinabi nitong dumating na ang isa sa mga nilalang. Saglit na patigil sa paghinga si Tobias sa gulat. Yung tapang niya ay bigla na lamang napalitan ng pagkatakot. Napatingin ang binata sa buong lugar. Napakadilim at wala siyang napansing kakaiba. Hanggang sa napatayo si Mang Boy at sinabi, Maging matapang ka. Ipakita mo sa nilalang ang nakuha mong perlas ng kadiliman at hamunin mo. Nariyan siya sa likod ng puno ng nyog. O teka, ba't nagtatago ka dyan sa haligi? Tumayo ka dyan. Huwag kang mag-alala at tutulungan ka ng gamit mo. Tsaka andito naman ako eh. Napakaduwag mo namang tao. wika ni Mang Boy. "Ah, ah, ah, ano po ba yung nilalang na yan? Baka nakakatakot yung mukha eh." Tugon ni Tobias habang marahan itong tumatayo. Sinabi naman ni Mang Boy na hindi niya din alam. Basta lamang lupa. Halos sumabog na ang ulo ni Tobias sa sobrang takot. Umabante ito ng lakad. Hanggang sa unti-unting lumilitaw yung nakatago sa likod ng puno ng nyog. Napalunok ng laway ang binata. Sobrang laki nito at 2 tao ang tangkad. Napakaitim. Mapula ang mga mata at napakaraming balahibo sa katawan. Napakabaho pa nito. Ang amoy ay tila pinaghalong amoy ng kilikili at baho sa upos ng sigarilyo. Isa pala itong kapre. Narinig niya sa likuran ang boses ng ama. Nag-aalala ito habang kausap si Mang Boy. Hanggang sa inangat ni Tobias ang kamay at binuka ang palad. Sinunod niya ang sinabi sa kanya ng matanda. Kung sino ka mang halimaw ka, gusto mo akong kalabanin, di ba? Aba, lumapit ka kung kaya mo. Wika ni Tobias. Kitang-kita sa porma nito ang takot. Hanggang sa biglang naglaho ang nilalang. Kasabay nito ang pagsabi ni Mang Boy na huwag magpatinag. Hanggang sa biglang lumitaw muli ang kapre. Pero na mga sandaling yon, nakadungaw na ito sa kanyang muka. Binugahan pa siya ng usok at ngumiti ang nilalang. Napapikit ng mata si Tobias at nakaramdam ng pagkainis. Kaya sinuntok niya ang muka ng kapre. Napakabagsik ng pagkatama ng suntok. Napaatras pa ito. Tila tunog na laglag na buko ang pagkatama. Buong akala ni Tobias ay gagante ito ng pag-atake. Pero bigla na lang itong nawala at hindi na muling lumitaw pa. Nakahinga ng malalim ang binata. Lumapit naman sa kanya si Manong Boy at tinignan ng perlas.
Pahawak nga. Wika ni Mang Boy. Kumunot ang muka ng matanda. Sinabing hindi pa pinagkakaloob ang buong lakas ng perlas. Hindi pa tapos ang subok. Nang mga sandaling ito, napakamot ng ulo si Tobias. Napapaisip ang binata na meron pang ibang nilalang nasusubok sa kanya. Baka bukas, Dong. Sige na. Uuwi na muna ako. Isaac. Babalik na lang ako bukas dito. Wika ni Mang Boy. Diretso na itong umalis. Habang ang ama naman ay kita sa mukha ang matinding pag-aalala. Sabi ko na nga ba eh. Dapat kasi hindi mo na kinuha yung bagay. Ayan. Nalagay ka patuloy sa peligro. Pati ang pamilya natin. Mabuti na lang wala ang nanay mo dito. Ay, di bale. Naging masaya naman ako at mapaganon pa man. Nagtagumpay ka sa ilang araw na pagkawala mo. Walang makakaalam na iba dito maliban na lang sa ating tatlo ni Mang Boy. Matulog ka na, anak. Wika ni Tatay Isaac. Hindi na nagsalita pa si Tobias. Umakyat na lamang ito ng tahanan habang nakayuko. Hindi mawala sa isipan ang mga sinabi ni Mang Boy. Hindi makatulog ang binata. Hanggang sa umabot na ang madaling araw. Nabagot ito kaya lumabas ng tahanan. Pumunta ito sa bangka. Humiga roon at tinanaw ang kalangitan. Ilang sandali pa biglang dumilim ang paningin. Napapitlag si Tobias dahil may nakadungaw sa muka. Isang napakapangit na elemento. Ang postura nito ay tao. Ngunit mapupula ang mga mata at maitim ang balat. Ang baho pa ng hininga na tila galing sa nabubulok na mga ngipin. Isa pala itong aswang. Nalaglag siya sa buhangin at gumapang palayo. Pero biglang may humawak sa balikat. Inangat si Tobias at hinampas ng kalmot ang muka. Napadaing ng malakas ang binata sa sobrang sakit. Nagpupumiglas pa ito para makawala. Pero hindi siya binatawan ng nilalang. Hanggang sa lumaban na lang si Tobias. Kinagat niya ang kamay ng aswang. Pagkabitaw sa kanya, kaagad niyang niyakap ang bewang. Itinulak ito papunta sa dagat. Nagsisigaw ang aswang dahil sa hapde ng alat ng tubig. Kontra ang tubig dagat sa mga aswang. Ngunit habang nangyayari yon, paulit-ulit niya itong pinagsusuntok. Hanggang sa unti-unting naging tao at naging isang babae. Nakaramdam ng awa ang binata kaya hinatak niya ito patabi. Nagmamakaawa ang babae na huwag siyang saktan. Gusto lamang nitong patayin si Tobias dahil magiging banta ito sa kanya sa darating na panahon. Pero hindi niya pala ito kayang gawin. Parang hawa mo na. Huwag mo akong papatayin. Hindi na ako babalik pa sa lugar na ito. Pangako. Wika ng babaeng aswang. Hindi na nagsalita pa si Tobias. Naupo na lamang ito sa buhangin habang minamasdan ng aswang papalayo. Ilang sandali pa, naramdaman niyang uminit ang bulsa. Pagdukot niya dito, nanlaki ang mga mata. Dahil yung kulay dilaw na perlas, nagmistulang baga na galing sa uling.
Umuusok pa ito sa palad pero hindi naman siya napapaso. Maliban na lang sa kaunting init mula rito. Pagkabalik ni Mang Boy kinabukasan, halos hindi ito makapaniwala nang makita muli ang gamit. Ang sabi ng matanda, tapos na ang subok at wala nang ibang gagambala sa kanya. Dagdag na matanda, paghandaan na lamang ang darating balang araw. Sinabi din ni Mang Boy, mula sa araw na ito ay tuturuan niya si Tobias ng mga kaalaman galing sa kanan para mabalot ang gamit ng mga mabubuting karga. Hanggang sa hindi nagtagal, naging bihasa na si Tobias at lagi na siyang nagpupunta sa bahay ni Mang Boy. Sa kabutihang palad, wala nang subok na dumaan sa buhay niya. Walang nakalaban, walang elemento. Pero naging maswerte si Tobias sa pamumuhay. Umangat ang antas ng buhay ng kanilang pamilya. Ngunit kahit matagal na panahon na ang nakakalipas, hindi pa rin niya malilimutan ang araw na sumisid siya ng dagat at nakuha ang perlas ng kadiliman.